Kontraktor po ako. Sa inyong tanan. Mata pa ka mo? Are you still awake? Okay. My name is Virgie Monton and I am from Maisog of the women's sector. But I'm more popularly known as Mamo Me. Yon. Hindi ko expected na magsasalita ako ngayong gabi. Galing lang kami sa Liwasang Bonifacio. Nandun yung Maisog. And then from there, dito na kami pumunta. So sa ngayon, tinitingnan ko kayo at pinapanood ko yung mga previous na speaker na mga nagsalita dito. Very powerful. Very, very powerful. At gusto kong sabihin sa inyo, ngayong gabi, hindi ito ang simula. In fact, malapit nang matapos ang ipinaglalaban natin dahil konting tulog na lang. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Parang kulang, parang naniniwala ba kayo? Dahil ako'y naniniwala. Ikulong na yan! Mga kurakot! Hindi ko narinig yun. Ulitin nyo nga. Alam ko, lahat ng gigigil na. Kahit sinong makausap mo. Kaya nasa mall, kaya nasa kalye ka, lahat gusto silang balatan. Di ba? Tama ba ako? Sinong hindi galit dito? Pera natin lahat yon. Pera ng mga maliliit na taong katulad natin. Ako ay negosyante. Babae ako. Andito ako sa harapan nyo dahil nire-represent ko ang kababaihan. Ang katulad kong babae sa negosyo noong araw hindi nire-respeto. Kasi ang tingin nila, babae ka lang. Mga kababaihan, papayag ba tayo? Nasasabihin nila, babae ka lang. Papayag ba tayo mga kababaihan? Hindi po. Dahil hindi nyo ba alam. If there is a man that is successful, there is that wind. There is the wind beneath those wings. At tayo yung mga kababaihan. Alam niyo ba, nung bago ako sa negosyo ko, kontraktor po ako. Pero hindi po ako corrupt. Kontraktor ako pero hindi ako DPWH. At wala po akong kontrata sa gobyerno. Pero ang totoo, bago po ang negosyo ko, meron talagang lumapit sa akin. Kaya nung lumabas yung mga skandalo ng flood control, alam ko na yan. Dahil naalok na ako niyan dati. Ang sabi sa akin, gagawin kitang bilyonarya. Ang sabi ko, ano yun? Gagawin ka namin milyonarya. Namin, ibig sabihin, grupo. Hindi ba? Yung mga lumalabas ngayon sa flood control scandal, grupo sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Layers yan hanggang umabot doon sa pinakamataas. Ngayon, sabi ko, gagawin mo akong bilyonarya. Paano? Ito yung porsyentuhan. Ang sabi ko, no deal. Kasi, itong porsyento na to mapupunta sa inyo, wala naman kayong ginagawa. Ako lahat, tao ko, trabaho ko, cost of money ko, and all that. Dahil straight po tayong negosyante, nagbabayad tayo ng totoong taxes. Hindi po ako nagsushortcut. Ang sabi sa akin, hindi mo ako naiintindihan, ma'am. Sabi ko, paintindi mo sa akin. Yung hatian natin, yung porsyento mo, walang bawas.
Sabi ko, bakit? Kasi po, yung porsyento mo, sa'yo lahat yun. At ang sabi sa akin, wala ka kasing i-deliver. Alam niyo yung pakiramdam ko, yung nanginig ako, hindi ko maintindihan kung paano ang reaction ko. Bibigyan ako ng pera, wala ako i-deliver. Matagal na akong negosyante, nagsimula ako sa maliit na negosyo, hanggang unti-unti lumaki. Sabi ko, alam mo, hindi ko kaya yung inaalok mo pag nanakaw yan. Hindi ko kayang pakainin ang anak ko at ang apo ko ng nakaw na pera. Hindi ko maintindihan yung mga politician, yung mga kontraktor, yung mga taga-DPWH, hindi ko maintindihan paano kayo nakakatulog sa gabi na ang pinapakain nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, yung mga ibinibiyahe ninyo, pera ng bayan na ninakaw ninyo. Paano nyo yan masisikmura? Adik kasi, sabi ni Kuya, adik kasi. Hindi ba nakakalungkot to? Itong sitwasyon natin? Pero alam nyo, since last year pa tayo nagrarally, nagdadasal tayo. Naniniwala ba kayo na habang tayo'y nagdadasal, ang Diyos ay buhay at hindi natutulog at pinapakinggan tayo? Naniniwala ba kayo doon? Kuya, naniniwala ka ba, Kuya? Hindi ba? Nung dumating ang super typhoon na Uwan, anong sabi? Super typhoon, ito yung devastation, ito yung magiging super typhoon number 5. Lahat ng Pilipino, lahat ng nandito sa Metro Manila, NCR all the way up, nagdasal, lumuhod sa kalye, ang dami kong kakilalang dasal. Anong nangyari? Nagbigay ng milagro si God. Ipinakita ni God na ako ang Diyos na buhay. I can all save you and put you to safety. Oo, alam ko, gigil na rin kayo. Kasi yung mga kabataan na yan ang pag-asa ng bayan. Kayo mga kabataan kayo, hindi lang kayo nandyan ngayong gabi. Yung mga isinisigaw ninyo pagdating ng panahon, dolong, panindigan nyo yan. Kayo ang umangat at magsilbi sa bayan nating ito. Tama ba ako mga dudong na nandyan? Ha? Ngayon, balik tayo. Hanggat tayo'y naniniwala na buhay ang Diyos, totoo yan, He will save us from the pit of hell. Yung nangyayari sa bansa natin, merong sinasabi ang Panginoon, I am your God, and I am your only God, and I am your way, your truth, and the only way, and your life. Wala nang iba. Oo, pwede tayo dito, katulad dito ngayon, puyat-puyatan tayo, nagrarally tayo, nag-uusap-usap tayo. Yes, it helps kasi nakikita ng administrasyon na to na hindi tama ang mga Pilipino. And also, the most powerful na pwede natin gawin ay ang magdasal. So mga kababayan ko, pwede ko ba kayong imbitahan ngayon, right now, na magdasal tayo, manalangin, at higit sa lahat, maniwala na we have a living God na pwede niya tayong sagipin. At mga kababayan, ngumiti tayo dahil konti na lang, konting tulog na lang, malapit na po. So, pwede ba itaas natin ang mga kamay?
And I will lead you all to this powerful prayer. Abba, Father, thank you that you are a God who delights in our prosperity. Thank you, Lord, as you see these hands. Lord, thank you that you are blessing and honoring the desires of your people. That you indeed will bless us with good governance, with good leadership in the government, and a good new administration here in the Philippines in the coming days. Father, your Holy Spirit, God, we believe that you are a God who is a living God, who will guide us, and you are a God who is a God of miracle, and you are a God of suddenlies. Andito kami ngayon, that Lord, at any time of the day, you have the power na tanggalan ng kapangyarihan ang isang demonyo na nandyan sa Malacanang. Abba, Father, bless us indeed. Enlarge our borders. Put your hands over your people. And, Father, deliver us from the schemes of the enemies. Lahat ng tao na nandito, itong mga nagsasalita, Lord, including me, protect us from the schemes of the enemy. Cover us with the blood of Christ, oh Jesus. Lord, we believe, and let us cause also no pain to the others. In the name of Jesus, and everybody says, Amen! 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 Magandang gabi sa itong lahat. Ito po si Mamovi. Maraming salamat sa chance nito. Giselle, thank you so much, my dear. Thank you, mabuhay ka, Mamovi, and God bless all of us Filipinos. Mamovi, kamusta na lang kay Ate B? Alam, napakaganda ng dasal ni Mamovi. Tamang-tama, dahil ang susunod po natin ngayon ay praise and worship. And naumpisahan na ni Mamovi. Glory to glory. Yes, Yeah. Glory to Glory Church will be doing the praise and worship. At dito na po kami magpapaalam ni Eric. Maraming salamat. Maraming Eric. salamat. Palakpakan niyo, Giselle Sanchez. At Eric! Mabuhay kayo! Nicolas. Mabuhay kayo, mga kapwa Pilipino! Mabuhay! Hepe! Pagdasal po natin ang Pilipinas, pagdasal natin ang isa't isa, bawat Pilipino, there is a God, maniwala tayo sa Diyos na isasalbahin niya ang Pilipinas. Thank you very much. Thank you. God bless all of you. Direk, maraming salamat at lahat ng staff at bumubuo yung naging, busy. Wala pa kanina umaga ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. JP Moto, Presidente, siyempre. Thank you very much. Maniwala kayong lahat sa pinaniniwalaan ninyo. Your faith can heal you. Our faith can heal the Philippines. Amen. God bless. Thank you. Ladies and gentlemen, glory to Glory Church. Bless you, Jesus. Our God is a God who has a plan and purpose, a God who is wise, and before the creation of the world, God has already ordained what will happen to the Philippines. God has a plan for the Philippines, not to harm, but to prosper us, to give us hope and a good future. God bless you. We officially now begin the praise and worship, and we'll begin with a prayer with Pastor Gina. Let's pray. Sa pagkakataon ito, Panginoon, muli sama-sama kaming sumasamba sa iyo sa lugar na to, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat nasabi mo sa iyong salita, kung nasaan ang iyong Espiritu, ay naroon din naman ang kalayahan. Muli, sa lugar na ito, ikaw po ang aming itinatanghal at ang tanging susi lamang para sa kalayaan ng aming bayan. Walang iba kundi ang katotohanan. Sabi mo sa iyong salita, if we know the truth, and the truth will set us free. Ngayon pa lamang, Panginoon, kalagan mo po yung mga sarado ng isipan, yung mga maririnig namin dito ng mga patotoo, pangaral, karanasan, at anumang gusto nila idagdag sa proklamasyon, sa mga nangyayari ngayon sa aming bayan. Ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng
mga tagapakinig na nandito. Muli, Panginoon, ikaw po ang Diyos ng Pilipinas. Ikaw po ang Diyos na simula noon, magpasanggal ngayon, na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Ito po ang sama-samang panalangin sa tanging pangalan niya na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos! Nabuhay! Nabuhay! Hallelujah! 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 Ang inyo pong mababasa o maririnig na ang mga awitin ay may paglapat or modification ng mga liriko. Credits to the original composer and writer of these songs, and we thank God for their lives. At ito ay napapanahon ngayon. Ito ay pinaalam ng Diyos sa atin na ito ang panahon na tayo ay tumugon na sa panawagan ngayon. Amen po ba? Amen. Sige po, lahat tayo ay walang gagawin kundi magpuri sa Diyos. Magpuri sa Diyos at magpalaman sa panahon ito na tayo ay ginagamit sa panahon ito. Kaya tayo ay tutugon. Saan man lukalok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo ay tutugon bilang isang Pilipino. Lahing kayo manggi. Pilipino at Pinino. Pinili ng Diyos sa bansang ito. Hallelujah! Hallelujah! Large lang ako ba? Babalik ako. We praise you, Hindi ko Father. alam kung hanggang kailan to. We praise you, Ama. Ano? Kailan na? Lagay mo. Sila lang? Gusto bang share ko? Konti na lang. Siyempre magtutulugan niya. May abangan yung bukas. Ha? Sakit na doon. Ano kayo tumanggap? Wala pa bro. Hindi pa ako nagbubok maya-maya. Doon na lang tayo sa ano, carousel. Hindi ako magkakaroon ka ba? Carousel na lang Hindi, tayo. Robinson na lang ako. Hindi ka na magpupunta dito. Sabay-sabay tayo. Traffic dito. Dito hindi tayo. Ayaw din. Kasi kung ano siya may puso sa pamumuno, ang gagawin niya kung siya Mga hayop kasi itong mga to, hindi sumasama. Oh. Nakakaranas din ng hirap sa buhay. pero ang ano nga, pero ito at hindi ito tamang paraan ng pag-asenso. Kaya tumanggi ako. Tumanggi ako na kumita ng malaki
para lang makisama sa mga nakapwesto. Nahirapan ako magnegosyo dahil dito. Napag-initan sa barangay hanggang sa munisipyo. Nabaon ako sa utang na naging resulta ng sunod-sunod na pagkalugi ko sa negosyo. Dahil lang, pinili ko ang aking prinsipyo. At ang mas masakit dito, noong ang negosyo ko'y nalugi na, pinarusahan pa ako ng sistema ng gobyerno na dapat sana ay siyang tumutulong sa mga gaya kong lumalaban ng patas at nagsusumikap ng wagas. Doon ko unang nakita kung papaano napipilitang yumuko ang maraming Pilipino dahil hindi sa tamang pag-impluwensya at pag-implementa ng sistema. Hindi dahil sa masama sila, kaya napipilitan silang makisama, kundi dahil sobrang hirap maging mabuti sa isang bansang sobrang dali maging masama. At doon, nagsimula ang tanong ko sa sarili ko, hanggang kailan kaya magiging ganito ang sitwasyon naming mga maliliit na nagre-negosyo, na nalulugi na lang kami dahil lang sa pilit namin ginagampanan kung anong tamang pinaniniwalaan namin. Mga kababayan, mga kasosyo, at kahit ano pa kayong grupo, hindi po ako politiko, hindi ako anak ng mayaman, at walang sino man ang may mapapala sa pagsasalita ko sa harapan niyo. Nagawa ko lang makaharap sa inyo dahil tulad niyo, meron din akong natitirang pangarap na sigurado balang araw maayos din natin ang ating mahal na bansa. At alam ko, ganun din kayo, kaya nga kayo nandito, na may pangarap pa din kayo para sa ating mga Pilipino. Sa bawat tangka, sa bawat negosyong sinimulan ko, sa bawat pagsubok na dinaanan at nilagpasan ng tulad ko, na matuwid lagi ang ginagawa, isang aral ang paulit-ulit na pilit pinapaintindi sa akin ng buhay, na ang maliliit na tao, tulad ng bawat isa sa atin dito, kapag tumayo ng diretsyo laban sa kasamaan, ay kayang gumawa ng malaking pagbabago. At yan po tayo, ikaw at ako, nandito ka dahil oo, tayo ang pag-asa ng bawat Pilipino na sumuko ng mangarap at ipagtanggol ang bayan na matagal nang walang progresibo. Kitang-kita natin dahil sa mga nakaupo ngayon, apektado tayo at tayo lang ang laging nagsasakripisyo. Kahit maliit ang puhunan natin, kahit pinagkaitan tayo ng kapital dahil dinanakaw nila sa atin, kahit marami sa atin malayo sa pamilya, tulad ng mga kababayan natin nasa abroad, makapagpadala lang ng pera sa mga kapamilya nilang naubusan ng oportunidad dito sa sarili nating bayan. Lahat tayo may kakayanang gumawa ng ating ikakaasenso. Sa bayan nating ganito, na pinagsasamantalahan ng sunod-sunod ng mga henerasyon ng mga nakapwesto, nasa ating panahon ang pinaniniwalaan kong solusyon. Ang kailangan lang ay ang puso natin at paninindigan na kahit anong mangyari, dito tayo dilinya sa kung ano ang tama at kung ano ang mas makakapakinabang sa mas marami. Tayo ang tunay na Pilipino. Tayong mga lumilikha ng oportunidad kahit hindi sa klolohan ng iba pa man. Dahil ganyan tayo dinatnan ng mga unang dayuhan. May yaman na at kultura tayo bago pa nila tayo inagawa ng kalayaan. Yan tayong mga tunay na Pilipino. Ninakaw lang nila sa atin kung sino talaga tayo. Ikaw at ako. Nandito tayo ngayon dahil nagsipaglabasan na ang pagiging tunay nating matatapang. At yan ang dati pa nating lahi. Yan tayong mga Pilipino.
Tayo ang lahi na magigilas at handang makipaglaban. Nagsimula lang tayong magkapeste-peste nang tayo'y makalimot kung sino talaga tayo. Gawayan ng mga nagkampi-kampi parang bawat isa sa atin ay malito ng ating destinasyon na maganda. Hindi natin kailangan magbago. Ang kailangan natin ay bumalik talaga tayo kung sinong tunay na tayo. At sa araw na ito, nararamdaman ko, dahil lumabas kayo, nagkita-kita tayo dito, bumalik na muli ang lahi nating mga Pilipino. Palakpakan niyo ang bawat isa, nandito kayo ngayon. Sa oras na ito, isang testamento na bawat isa sa atin ay mabibigyan ng pagkakataon para marinig din at makipaglaban tulad ko ngayon. Ako lang ngayon ang nandito, pero sa susunod, huwag ka lang tumigil maniwala na mababago natin ang problema. Marahil ikaw na rin ang susunod na magsalita dito. Ako'y naniniwala mula noon pa, darating ang araw na ito, na ang bawat bulong natin na magkakahiwalay mahina man, unti-unti itong magiging dagundong. Hindi po ako politiko. Naniniwala rin ako, hindi politiko ang pag-asa ng bayan natin. Hindi na naman bagong trapo na ating ihahalal. Ang pag-asa ay ako at ikaw. Dahil tayong maliliit ang tunay na nagmamahal sa ating bansang pilit na gustong maging matagumpay. Hinahamon ko kayong lahat na nandito at mga nakikinig o nanonood sa kanilang tahanan. Walang titigil na magpartisipa sa lahat ng mabubuting hakbang ng ating pinagsama-samang pakikipaglaban. Basta nagtatrabaho ka ng malupit, hindi pwedeng hindi ka kasali sa bawat usapan patungkol sa ating bayan. Manatili tayong may alam at nakikialam. Huwag hayaan na tayong mga tunay na Pilipino ang siyang nag-aaway-away habang sila na mga hayop na nasa taas ang sabay-sabay tayong pinagtatawanan. Hindi na ngayon pwede yan dahil naglabasan na muli ang mga tunay na Pilipino. Asahan ko ang bawat isa sa inyo at asahan niyo rin ako na hindi din ako basta-basta hihinto. Huwag bibitaw sa pagiging tunay na matapang at matalinong Pilipino. Muli ako po si Arvin Urrubia, si kasosyong Arvin Urrubia, na boses at tinig mo dahil pareho tayo na may malaking pangarap na patuloy natin ginagampanan at gustong matupad. At dahil dyan, magkasosyo na tayo. Kasosyo mo na rin ako na itaguyod ang bansang ito. Magkakasosyo tayo na magtatrabaho ng malupit para sa tagumpay ng bawat isang Pilipino at regalo natin ito sa susunod na henerasyon. Salamat sa Diyos, salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa akin. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang aking kaibigan at nagbigay sa akin ng pagkakataon makapagsalita dito, si Yusek Gani Makatoman, na tunay na nagmamalasakit din sa mga maliliit na negosyanteng tulad po namin. Si Atty. Torion sa pag-organize ng event na ito, ang UPI, ang INC, ang PDP, at syempre, tayong lahat na lumaban, lumabas, nagpakahirap na initan na ulanan sa araw na ito. Walang titigil. Trabaho malupit at papaguhin po natin ang mundo. Asenso tayo mga Pilipino! Palakpakan para sa lahat! Maraming salamat. Aasenso tayo. Basta makonsyensya lang ang mga tao. Hindi ba? Doon na rin tayo patungo. Sa tingin ko, ito, mancha na to eh. Correct. Mancha na to. Parang mas nagiging klaro na sa lahat ng tao kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Yes. Kaya nandito ngayon ang isa sa mga speakers or spokesperson ng maisog sa Bisaya sa Amo,
Matapang. Matapang. Ay, babae, matapang, oo. Oo. Kilala siya sa vlogging industry as Madam V. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Madam V o Madam V. Virgie Monton. Yun, Madam B. Araw-araw kaya niya si Gary? Ay, ay. Madam B. Ngayong gabi,